So magandang araw sa inyong mga kausapang religion. Ako nga pala si Ben Molino ng Yemilip at for the meantime ay naka-base dito sa Mississauga, Ontario, Canada. So ang pag-uusapan natin dito sa aking first video ay yung very controversial na claiming ni Kibuloy as Son of God o appointed Son of God. So yung katanungan na Son of God nga ba si Kibuloy? So actually, sa kasaysayan o sa church history ay marami na ang gumamit ng titulong ito, no? O yung title na Son of God or even Christ. At kahit na binanggit na ni Jesus doon sa Gospel sa Matthew 24 na sa kanyang mga tagasunod na maraming paparito sa pangalan niya at magpapanggap sila bilang siya ang Kristo o sila ang Kristo, maraming silang maliligaw. So, masasabi natin nga na totoo itong sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod dahil since 17th century up to 21st century, sandamakmak ang nag-claim na sila yung mga incarnated Jesus o Son of God or Christ at marami pang naging tagasunod sila. At sa kasaysayan nga, isa na dito si yung tinatawag na o kilala bilang si Shoko Asahara ng Japan na naniniwala siya na siya yung reincarnated Christ na nagpakilala sa kanyang sarili, no? Si David Schuyler na isang retired Siberian traffic cop, no? Kilala bilang Bizarion. Ito, minsan napanood ko din to sa TV. So, nag-claim din to bilang Jesus, ano? At si Jesus of Kitwe, si Sabia, na isang taxi driver, nag-claim din ito bilang isang Christ or Jesus sa kanilang lugar. Si Henry Cristo na isang former waiter, at si Alan John Miller na naniniwala na siyang second coming of Jesus at marami pang iba, no? So kahit na tingnan natin 'yan sa internet, ano, yung people claiming as Son of God or Christ ay marami tayong mababasa since 17th century up to 21st century, no? At dito nga sa Pinas o diyan sa Pinas, tanging si Kibuloy lang ang naisama sa listahan na nag-claim ng Son of God at mababasa din niyo yan, no? So natatandaan ko nga noong bata ako noong around 1990 to 1992 yon. So nakapanood ko pa yan sa TV na si Kibuloy every Sunday morning. At nga ang alam ko nga dati ay evangelical yung lineage nito kasi ang mga magulang niya bago na-convert sa United Pentecostal Church ay member ng Christian and Missionary Alliance. So yung doktrina ng United Pentecostal Church ay coming from the modalism point of view. At ito yung naniniwala na ang God the Father at si Jesus and the Holy Spirit are one essential person, no? Though operating in different modes na tinatawag, ano? At sa katulong ito yung pinanggalingan ni Kibuloy, no? Bago itinatag yung Kingdom of Jesus Christ, yung kanyang church na ito noong 1985. So, paano nga ba na dumating sa punto na si Kibuloy ay inangkin yung titulong bilang Son of God, no? Si Kibuloy formerly believed the oneness doctrine, yung doktrina ng United Pentecostal Church. Ito ay isang heretical understanding about Jesus manifesting himself as a son in his role of being a human. And pagkalipas ng maraming taon, no, ilang taon, si Kibuloy naniniwala na ng God the Father or Father was the one who appointed him as Son of God. Kaya yung titulo na ginamit niya dito ay the appointed Son of God, no? At dahil
Isa din dyan yung interpretation niya sa John chapter 10 verse 30 when Jesus said that He, Jesus, and the Father are one. Yung role ni Jesus as Son of God, which was appointed by the Father, ibinigay sa kanya as a new appointed Son of God. At sinabi niya rin yan sa isang interview noong June 17 daw, 2018, isang revelation ang ibinigay sa kanya ng Father sa pamamagitan daw ng isang anghel. Na ang sabi daw, your name now is my name. Purely, my son, you humbled yourself for 33 years. That's why I will give you a name which above every name. He gave me His name and He took my name as a new name. Kaya masasabi na natin sa simula pa lang, from the point of view of Trinitarian tradition, which is either ikaw ay Roman Catholic, Orthodox, or a Protestant, yung claim ni Kibuloy as Son of God ay heretic, apostate, unorthodox, and masasabi natin blasphemous, blasphemous. Kahit sa kabila ng maraming nakabinbin na criminal case laban sa kanya ng FBI dahil sa sex trafficking, marami pa ring naniniwala sa kanyang mga tagasunod na siya yung tagapagligtas ng mundo at yung sinasabi niya na huling pipirma para sa kanilang kaligtasan. So, masasabi natin, yung claim ni Kibuloy as Son of God ito ay isang heretic, apostate, unorthodox, and a blasphemous na claim bilang as Son of God. So, hanggang dito na lang muna mga kausapang religion, at sa mga susunod na video natin ay tatalakayin natin tungkol sa Biblia at church history na makakatulong sa bawat sa atin. So, stay tuned dito sa channel video ng YouTube ng Usapang Religion para sa iba't ibang kwentuhan tungkol sa religion. So, magandang umaga o magandang araw. Salamat hanggang sa muli. Bye-bye.